Marami na tayong natutuhan tungkol sa kaharian ng Diyos na nakahigit sa gobyerno ng tao. Ngayon, talakayin naman natin yung isang tanong na napakahirap sagutin. Maraming tao dito kapag nagtatanong o tinanong, hirap sagutin. Naalala ko tuloy yung isang mataas na leader ng isang relihiyon, tinanong ng isang bata, bakit nangyayari ang mga kasamaang ito na nakaranas ng kasamaan, pati mabutit masama. Kaya ang tanong, bakit may kasamaan at pagdurusa naranasan ngayon? Kung ang Diyos ay pag-ibig, sinabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. So kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit may kasamaan? Bakit? Bakit? Mabuti na lang, may malinaw na sagot ang Biblia sa tanong na iyan. Tingnan natin ang sagot. Una, nag-rebelde si Satanas na Diablo at gusto niya pamunuan ang iba. Kaya inimpluwensyahan niya sina Adan at Eva na magrebelde laban sa Diyos. Nasa Bible ba yan? Oo. Andito yun. No? Genesis 3:1-5. Basahin nga natin ito. At ang ahas, hindi naman literal nagsasalita ang ahas, sa tanang buhay ko, wala pa ako nakitang ahas ng salita. Nanuklaw. Maari pang makita ka na nuklaw pero nagsalita, wala. At ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehovah. Kaya sinabi nito sa babae, loko, nagsalita yung ahas. Kung nasa likuran ng ahas, si Satanas na Diablo, yung espiritong nilalang na anghel na nagrebelde sa Diyos. Sabi nito, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno ng hardin? Tuso talaga, no? Hindi yan, tinumbok na lang yung punong kahoy ng kilala mabutit masama. Sabi niya, lahat. Kaya nag-isip din si Eva. Sumagot ang babae sa ahas. Alaka, in-entertain kasi ng babae. Don't talk to strangers, hindi niya kinapit eh. Kaya na-scam to siya, na fraud. Sumagot ang babae sa ahas, pwede kami kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Pero kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon. At huwag niyong hihipuin. Huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamamatay. Kasi alam ni Eva na yun ang utos ng Diyos. Nasabi niya pa nga ng malinaw kasi perfect siya eh. Pag perfecto ka, naalala mo lahat perfectly. Ngayon, minsan makalimutin na tayo. No? Minsan nag-Julianin na, Alzheimer na. So, perfect si Eva. Naalala niya ang utos niya. Huwag kang kakain sa bunga sa punong iyon. Huwag mong hipuin. Huwag kang lalapit doon. Dapat nakadistansya pa nga eh. Para hindi kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, ito na. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sinalungat na ni Satanas dito ang Diyos. Parang sinabi niya, sinungaling yung Diyos. Hindi talaga kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at maging tulad kayo ng Diyos na nakakalam na mabuti at masama. Simple lang ginawa na atake ni Satanas dito. Ginawa niya sinungaling ang Diyos. Ang Diyos daw sinungaling. Hindi talaga sila mamamatay. At sabi diyan, may pinagkait siya. Kasi kapag kumain sila, magiging Diyos din sila na makakaalam ng mabuti at masama. Hindi nyo na kailangan ng Diyos ng sunod. Sunod. Kayo rin bilang Diyos, makapagawa na kayo ng sarili ninyo. Ayun, no? Nakakaalam na ng mabuti at masama. Kaya magagawa nyo na. Yun ang kanyang sinabi ni Satanas. So, ano ang nangyari dito sa sinabi niya? Ipinalabas niya na may pinagkakait ang Diyos. O ayaw ibigay may ayaw na ibigay si Jehovah kay Eva sa kanilang dalawa ni Adan. Parang sinabi niya na para magiging mas masaya ang mga tao kung hindi sila susunod sa Diyos.
Yan ang unang kasinungalingan na binigkas ni Satanas na Diablo. At yan din ang tinukoy ni Jesus nung sabihin niya sa mga eskriba, mga saserdote na kumakalaban sa kanya. Sabi niya, kayo ay mula sa inyong amang Diablo. At gusto niyong gawin ang mga kagustuhan ng inyong ama. Mamamatay tao siya nang siya ay magsimula at hindi siya nanindigan sa katotohanan dahil wala sa kanyang katotohanan. Nagsisinungaling siya dahil yun ang personalidad niya, dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Siya nang nagtatag ng unang kasinungalingan, si Satanas ng Diablo. Dati siyang anghel at ayon sa Biblia siya ay isang kerubin. Siya yung mangangalaga sana sa spiritual na kapakanan na Adan at Eva, pero naganyak pa siyang agawin yung pamamahala. Binintangan pa ang Diyos, no? Kasinungaling yan ang unang kasinungalingan na binigkas niya nang sabihin niyang hindi mamatay si Eva. Sinungaling yung Diyos, hindi kayo mamamatay. Alam natin na sinabi ng Diyos, kapag sila'y kakain, matay sila. Namatay nga sila. Mandang tumanda, namatay. Sana tuloy-tuloy sana ang buhay nila. Hindi nagkakasikit, di tumatanda. So tuloy-tuloy yung buhay mo. So, yun sana. Kailang sumuhay, tumatanda na, bandang huli namatay na sila. Kaya, ano ang nakita natin dito? Tandaan na nag-entertain siya na hindi niya kilala. Sana naisip niya, wala naman ako nakita pang ibang ahas, kakaibang ahas to ang nagsasalita. Sana hindi niya in-entertain at ang tiwala niya dapat doon sa may lalang, yung Diyos na Jehovah, kasi yun nagbigay sa kanila lahat ng pagkain, pangailangan doon sa paraiso. So, doon sila nagtiwala o doon nagtiwala si Eva sa espiritong nilalang na yun nasa likuran ng ahas nagsasalita. Kaya anong ginawa ni Eva dito sa Genesis 3:6? Ganito ang ulat nung marinig niya yon. Dahil dito nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam, magandang tingnan, o masarap itong tingnan. Kaya pumita siya ng bunga at kinain iyon. At nang makasama na niya ang kanyang asawa, binigyan din niya ito at kumain din. Alam din naman ni Eva, ni Adan na bawal kainin yun, pero kinain niya. Sabi niya, harakiri na. Kung asawa ko kumain, mamamatay ito. Ay, kasama na ako. Allah. Kaya, sinuway nila ang Diyos. Tandaan na perfecto sila. Kaya dapat sana tama yung pinili nila na gawin. Kaya na nilang pag-isipan yon, di ba? Sa ngayon, kapag sinabi mo mainit yung plansa, di ba? Kahit di perfecto tayo, alam natin, pag mainit, pag ginawa ka mong ilalim yan, mapapasok ka. So, sila, nakapag-isip din sila na tama ang Diyos, mamamatay kami. Kaya lang, mas nakinig sila kay Satanas. Kaya kumampi sila, nagrebelde sila sa Diyos, makikita ng pagpanig kay Satanas. At sila'y nagkasala, yan ay talagang pagtanggi sa pamumuno ng Diyos. Kaya ang naging resulta, nagdusa sila. Ano ang sinabi ng Diyos sa Genesis 3:16-19? Ang sinabi niya sa babae, patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo. Mahirapan ka sa panganganak at maging labis-labis ang paghangad mo sa iyong asawa. At pamumunuan ka. At sinabi niya kay Adan, kahit inutusan kita, huwag ka kakain ng bunga sa punong iyon. Pinakinggan mo pa rin ang asawa mo at kumain. Kumain ka rito. Kaya, sumpain ang lupa dahil sa iyo sa lahat ng araw ng buhay mo. Maghihirap ka bago makakuha ng bunga nito. Tutubuan ito ng mga damo, matitinik na laman, at kakainin mo ang mga pananim sa parang. At pagpapawisan ka at maghirap bago makakuha ng pagkain. Hanggang sa bumalik ka sa lupa, dahil yan ka kinuha, ikaw ay alabok, sa alabok ka rin, babalik. So dito, matinding hirap ang naranasin nila. Sa katunayan, pinalaya sila dito sa paraiso. Doon sa Garden ng Eden.
pinalaya sila, nilagay pa nga ng anghel, tsaka yung espada na umiikot na nag-aapoy. Wala talagang mga has pumasok to. Patay ka, no? Kaya yan ang nangyari, pinalaya sila, pinalabas, at ito pa yung makalang daranasin. Maghihirap talaga ang isa kapag sumuhay sa Diyos, ano? O sa tayo rin, may aral din tayo dyan. Lagi maging masunurin, maghirap ka rin kapag ikaw ay hindi susunod sa Diyos. Yan ang naging epekto sa kanila ni Adan. Sila ay tumatanda at namamatay. Ang nakalulungkot, ito, sa kadami-dami naman pwedeng ipamana ni na Adan at Eva. Yun pa yung di kasakdalan, yung pagkakasakit, pagtanda, at kamatayan pa. Gaya na nangyari sa kanila. At yan ang binanggit sa Roma 5:12. Kung bakit tayo may tendensya magkasakit, tatanda talaga, at dakong huli mo, matay. O Roma 5:12. Basahin natin. Kaya sa magitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan lumaganap sa lahat ng tao. Dahil silang lahat ay nagkasala. Oo, naipamana ang kasalanan. Paano ba natin ito maipapaliwanag para mas madali? Di ba? Sabi ng iba, magandang illustration, yung roller. Kung gusto mo daw gumuhit ng guhit na tuwid, kumuha ka ng roller. Kasi kung walang roller yan, gumuhit ka ng ganyan, minsan baluktot, di ba? Kung may roller yan, pag ginuhit mong ganyan, tuwid talaga yan. Paano kung ang roller may bungi? May bungi siya, may kurba. Pag tinrace mong ganyan, kukurba din doon sa bungi, no? So, ganun ang nangyari. Si Adan at Eva, bungi, wika nga na roller. Hindi na matuwid, hindi na tuwid. Lahat ng mga guhit, baluktot din. May bungi din. No? Ganyan. Nasa sinapupunan pala, o nasa balakang pa, wika nga, ni Adan at Eva. Oo, di pa sila nagkaanak noon eh. Kaya, parang sakit lang din yan. Kapag nanay tatay mo mayroong sakit na ganito, na ipapamana nila. Kapag sa allergy yung nanay tatay sa ganito, namamana ng mga anak. May mga anak kong sipunin, ubuhin. Yan. O yun, may umubo na. Naipamana yan sa mga anak. Oh, okay. Yan, kaya sabi rito, lumaganap sa lahat ng tao. Kaya, yan dahilan kung bakit tayo ay nagkakasakit, tumatanda at namamatay. Kung minsan, hindi naman talaga yung pagdurusa natin ay dahil lang sa ginawa ni Adan at Eva. Minsan sa maling desisyon, at maaring nagdurusa din ang isa dahil sa di inaasahang pangyayari, di ba? Aksidente. Doon ka sa lugar na mayroong aksidente, di na iwasan. Nandun ka na eh. So, nasama sa di inaasahang pangyayari. Ecclesiastes 9:11. So, yung mga dahilan kung bakit nagdusa ang mga tao. Una, sa di kasakdalan, ay pamana ni Adan, kasalanan. Tayo nakakaranas din ganyan, kakasakit, tumatanda, namamatay. Maraming sa maling desisyon din natin, nagdurusa din ng tao. At maaring nagdusa dahil nandoon. May missile na bumagsak doon sa isang lugar, nandun ka, nabagsak ka na, nasabugan, no? Matay. Huwag namang mangyari sa atin yon. Pero nangyari yan sa mga iba't ibang dako sa panig ng mundo na sa ngayon ay mayroong labanan. So, yan yung bakit nagdurusa. Ngayon, bakit di pwedeng sisihin ang Diyos? Ang Diyos hindi dapat sisihin doon. Meron kasing mga leader ng reliyon, sinasabi nila, kapag may nangyaring masama, namatayan ka ng sanggol, nakunan ka, kaya yung isa ay namatay na mahal sa buhay, o nakaranas ng dilobyo, o kaya ng baha, pagguho, nawala lahat ng kabuhayan. Sabi nila tanggapin mo lang yan, kalooban ng Diyos yan, gusto niya mangyari yan, pagsubok lang yan na galing sa Diyos. Totoo ba yun?
Ngayon, ito ang sinabi ng Santiago 1:13. Bakit di tama yun? Sabi dito, kapag dumaranas ang pagsubok, huwag sabihin ng sino man, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama at hindi rin niya sinusubok ang sino man na gumawa ng masama. Malinaw dito eh. Hindi natin dapat sisihin ang Diyos. Pinahintulutan niya lang ito na nangyayari sa atin ngayon. Kasi kaya nga hiniling natin dumating na ang gobyerno ng Diyos. Kasi mayroong issue na nilulutas ngayon. Pansamantala niya, pinahintulutan niya lang ganyan. Pero sinarap, ayusin niya rin yan. Kaya nga mga pagsubok ngayon, pinahintulutan ng Diyos, hindi siya may gawa. Yan o. Huwag sabihin, sinusubok ako ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama. So, imposible sa Diyos na gumawa ng masama sa atin. Taliwas na yung sinabi niyang mahal na mahal niya ang mga tao. Mayroon ba magulang, sabi niya, mahal na mahal kita anak, pero ginawa niya naman ng masama, nagdusa ito, napinsala, namatay. Oh. Hindi yun. Kaya kapag may mga nangyaring masama, hindi yan galing sa Diyos, hindi yan pagsubok sa ng Diyos, hindi yan ginusto ng Diyos, hindi kaya ang kalooban ng Diyos, ay kasinungalingan nyo. No? Okay. Sa unang Juan 5:19, binabanggit kung ano ang dahilan talaga ng pagdurusa din natin. Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos. Unang Juan 5:19. Pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. So sabi diyan, may masamang isa sa mga espiritu, napakasama nito. No? Nasa ilalim nito ang buong mundo. Siya ngayon ang may pamamalakad. Alam natin kung sino ito. Ito yung nag-alok kay Jesus. Ibigay ko sa inyo lahat ng yan, mga kaharian na yan, pati kalawatian. Kontrolado niya. Kaya, yamang ito'y pinintulutan lang Diyos ang pamamahala ngayon. Kasi, parang ganito yan eh. Ang issue kasi, kung may tao bang maging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Kung ang pamamahala ba ng Diyos ay siyang tama. Baka kaya na mamahala ang tao. May pinahintulutan na Jehovah na mayroong iba't ibang uri ng pamahalaan sa mundong ito. Diba? Sa ngayon, may iba't ibang klaseng gobyerno. So, pinahintulutan lang ng Diyos. Pero ano ba ang nakita natin sa ngayon? Ito yung totoo. Sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno ng tao, sa kabuuan, yung katotohanan na sinabi ng Biblia sa Ecclesiastes 8:9. Ano ba ang sinabi ng Ecclesiastes 8:9? Ganito ang sinabi. Nakita ko ang lahat ng ito at itinuon ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginagawa o ginawa sa ilalim ng araw. Sinabi ng nangyari Solomon yan. Kaya masyadong under sa pagkasi ng Banal na Espiritu, yan ang sinabi niya. Tuloy natin magbasa. Sa panahong ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Di ba totoo yan ngayon? Yung pamamahala ng tao sa ikakapinsala nito. May mga labanan, may digmaan sa ngayon, Russia at Ukraine. Wala namang walang sinisino yung mga bomba, missile, butit masama patay. Talaga naman ang pamamahala ng tao. Kaya, dahil hindi si Jehovah ang namuno sa mundo, ganito ang nangyari ngayon. Napipinsala ang mga tao. No? Sana kung nakinig si Adan at Eva sa Diyos na Jehovah, nasa paraiso na tayo isilang, nasa paraiso din. Pagkasaya-saya sana, no? Ganyan man, dahil sa nagrebelde si Adan at Eva, ano nangyari? Nagkasala, nagdurusa, namamatay ang mga tao. Pero ang nakatutuwa, aalisin ni Jehovah ang kasalanan, pagdurusa at kamatayan. Magiging perpekto uli ang mga tao. At mabubuhay sila sa paraiso. At yan ang gagawin ng kaharian ng Diyos. Gaya natin na talakay na nakaraan. Gagawin yan, kaya hinihiling natin, dumating naman kaharian mo, mangyari na ba ang kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Gagawin ng Diyos yan. Ngayon tandaan natin,
na lahat ng ito, lahat ng mga pagdurusang naranasan ng tao, nakikita na yun. Totoo ba yun? Oo. Awit 31:7, sinabi na niya ng salmista, lubos akong magsasaya dahil sa iyong tapat na pag-ibig, sabi ng salmista. Awit 31:7. Dahil nakita mo ang pagdurusa ko. Ano daw? Nakita mo ang pagdurusa ko. Kaya doon sa 63:9 nga nahihirapan siya sa lahat ng paghirap ng mga tao. Nakita niya kasi ang mga pagdurusa ng tao. At alam mo ang paghihirap ng kalooban ko. Hindi lang pagdurusa nakita niya sa mga tao, pati yung kaloob-looban, sakit na darama. So, yan yung binanggit sa Biblia, nakita na Jehovah. Pero ang nakaaaliw, ang binanggit sa unang Pedro 5:7. Ano yung nakakaaliw dito na mensahe? Habang inihahagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin. Unang Pedro 5:7. Ihagis daw natin. Siyempre, pag mabigat na talaga sa puso, dibdib, ipanalangin mo na sa Diyos yan. Sabihin mo na kung anong niluloob mo. Bakit? Binanggit ang dahilan. Dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Kaya kayo, kung ano bang nadrama nyo, na ang Diyos pala ay nalalaman niya yung na pinagdaanan natin, nagmamalasakit siya, ganyan yung pagdurusa natin. Pero ang inyong nadrama, siyempre, napapatibay tayo na yamang siya makapangyarihan sa lahat at mahal niya tayo, may gagawin siya. Anong gagawin niya? Aalisin niya ang lahat ng pagdurusa ng tao. Katunayan, yan mismo ang binanggit ng Biblia. Binanggit sa Isaiah 65:17. Dahil lumilikha ako ng bagong langit, bagong lupa. Isaiah 65:17. Ang dating mga bagay ay hindi na maalaala pa at mawawala na sa mga puso nila. O sa ilalim ng bagong langit, yung gobyerno ng Diyos yan, tinukoy. Ang langit kasi ay kadalasan ng, ang mga gobyerno kasi ay kadalasan ng larawan na langit. Bagong langit, yung pamahalaan ng Diyos. At ang bagong lupa, ito yung mga lipunan ng mga taong masunurin sa Diyos. Sabi diyan, yung mga taong iyon, hindi na maalala pa yung mga pagduros at masasakit na karanasan at di magandang alaala. Mawawala na ang mga ito sa puso. At sa Apocalypse 21:3 and 4, ito ang sinabi ng Diyos. Pagkatapos narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsabi, tingnan mo, ang tulda ng Diyos, ito yung kaharian ng Diyos, tulda ng Diyos ay nasa sangkatauhan. Maninirahan siya kasama nila at sila ay maging bayan niya, ang Diyos mismo ay sa kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata o sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan pati na ang pagdadalamati at ang pag-iyak at ang kirot. Dating mga bagay ay lumipas na. Dito, tinitiyak ng Diyos wala nang magpapaluha dahil sa pagdurusa, pamimigati o sa masamang kalagayan na naranasan ng tao. Wala na. Papahirin ng Diyos. Alisin niya ang kamatayan. Kaya wala nang magdalamati o iyak o makaranas ano mang kirot sa puso, kirot sa panlabas, katawan, o ano man, wala na. Kaya dito, tinitiyak ng Diyos na Jehovah, nakikita niya ang lahat ng bagay. Pinahintulutan niya pansamantala ang mga masamang kalagayan, ano pat nagdurusa ang mga tao. Pansamantala lang. Pero, yan alam natin dahil sa issue na binangon ni Satanas. Kayang mamahala ang tao na walang Diyos. Tulad Diyos na sila, makagawa na ng mabuti at masama sa ganang sarili na walang pakialam na sa Diyos, hindi na sasunod sa Diyos. Makita natin namamahala sila sa ikapipinsala ng tao. Pero dito nakita ng Diyos, awit 31:7, ang mga pangyari. Kaya kikilos siya dahil nagmamalasakit siya at aalisin niya gayang binanggit sa Apocalypse 21:3 and 4. Kakaroon ng aalisin niya ang kamatayan. So, ibabalik ulit ang mga tao sa perfection. Hindi nagkakasakit, hindi tatanda, hindi mamamatay, at mabubuhay magpakailanman sa isang paraisong lupa. Pansamantala niya lang pinahintulutan ang mga bagay na ito.
na pinagdaanan natin, yung mga pagdurusa.